pleasant evening to each and everyone and happy Sabbath. Bagamat sa sitwasyon ng ating sanlibutan ngayon, bagamat merong pandemic, hindi tayo pwedeng mag-meet personally, pero hindi pa rin yan nagiging hadlang na tayo po'y magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Now, ako po'y lubos na nagagalak at nasisiya ng dahil sa pag-anyaya na makapagsalita po sa pagkakataong ito. At ako po'y nangungumusta sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kabataan dito sa Bohol. Now, this evening mga kapatid, gusto kong i-share sa inyo itong hindi lang encouragement sa mga kabataan, hindi lang encouragement sa mga young people, kundi pati na sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood sa atin. Ay gusto kong dalhin ko kayo sa isang pamagat ng ating pag-aaral, the true satisfaction. Ano ang ibig sabihin ng satisfaction? Yan bang kung sa Bisaya pa, tunay or tinuod nga pagkatagbaw? Tinuod nga pagkatagbaw. Asa nato ni siya makita? Asa nato makita ang tinuod nga pagkatagbaw? Ang mga kabatan-unan karon mga igsoon, nangandoy sa kinabuhi tungod kay dili matagbaw. Actually sa atong kapanahonan karon, there is hunger for genuine Christianity. Bisan pagani sa relihiyon mga kapatid, dili ta matagbaw. Magtuon ta, ang uban kapila na ni saylo og relihiyon, kapila na ni pa-member og relihiyon, gikan sa Katoliko ni saylo sa Iglesia ni Cristo, pag-ahuman sa Iglesia ni Cristo, ni saylo na mas baptis, ni balhin na mas saksi ni Jehovah. Ingana ang tao mga igsoon, walay katagbawan. Labinas mga pamatanon, di ba? Ang mga batanon mga igsoon, ang pangutana kapila ka mo nag-ilis og uyab. sa mga break ron, pagkauma ilis og bag-o. Mag-break na naman, ilis na po. Di ba? Dili matagbaw. Walay katagbawan. Pero ang pangutana, asa na to makita ang tinuod nga katagbawan? Okay. So, atong hinumduman mga igsoon, material things has not satisfied people. Tinuod? Bisan pagpila ka mo imong sakyanan, bisan pag-unsa kanindot sa imong balay, dili paghapon ka matagbaw. Magsigig upgrade. Tinuod mga igsoon, ang atong kalibutan karon gasigig upgrade, application ng upgrade. Computers, mga gadgets ng upgrade mga igsoon. Kay dili matagbaw ang tao. Muna kinayas tao mga igsoon. Pleasures has not been able to satisfy people. Bisan pa og nakaadto na kaglain-laing lugar, nakakita na ka og mga nindot kayong talanawon, pero it never satisfies people mga kapatid. Hindi matagbaw ang tao. Mag-discover pa hapon og bag-o nga mga butang. Now, technology has not satisfied it. Bisan pag-unsa ka latest ang imong gadget, bisan pag-unsa ka bag-o imong cellphone, pero moabot ang panahon, mangita paghapon ka og bag-o. Tinuod? Of course, yes. Ang question karon mga igsoon, unsa man ay makatagbaw sa tao? What will satisfy people? Where can we find the true satisfaction? Muna atong tunan ron mga igsoon. It is our ambition and desires mga kaigsuonan nga ang kasing-kasing sa tao mga igsoon. Gihimo sa Ginoo, gituyo sa Ginoo nga kita magsigita og handom nga sa mga butang nga wala nato karon. In our present condition of life, magsigit ang pangandoy o butang nga wala nato ron. Example, wala kay uyab ron. Maghuna-huna ka, kanusa po ka kung makauyab. Di ba? Munay pangandoy. Pero daan na kay uyab, doon na gani misunderstanding. Labi na sa mga kabatan-unan, kanusa po ka din ako mailisan. Di ba? Munay huna-huna sa tao ron. Unya, si Haring Solomon, nagsulat siya mga igsoon. Basahon nato ang Ecclesiastes kapitulo
Kapitulo 3 versikulo 11. Muna iyang gisulat. He had made everything beautiful in His time. Nayon siya diri, also He had set the world in their heart, so that no man can find out the work that God make it from the beginning to the end. Gusto kong basahon is Bisaya mga igsoon. Tungod kay English to siya. Actually, makaintindi man ta og Bisaya. Tungod kay mga Bisaya man ta. Gusto kong basahon diri. Dunay nindot ang translation diri sa Bisaya nga Biblia. Nag-ingon siya diri. Gihimo niya ang tanang butang nga matahom sa iyang panahon. Padayon na to. Gibutang usab niya ang pagkawalay katapusan sa sulod sa ilang kasing-kasing. Unsa day gibutang sa Ginoo mga igsoon? Sulod sa atong kasing-kasing ang mga butang nga walay pagkakatapusan. So ibot ipasabot mga igsoon, kita nga tawo gigama sa Ginoo ang ato nga kasing-kasing nga dili ta matagbaw. We will never satisfy. Matagbaw ipadayon nato mga igsoon. Ngani aron ang tao dili makatugkad sa buhat nga nahimo sa Dios gikan sa sinugdan bisan sa katapusan. Ngano di ay nga gituyo sa Ginoo nga atong kasing-kasing dili matagbaw? Para dili ta niyon siya direk para dili ta makatugkad sa binuhat sa Dios ngadto hangtod sa katapusan. Dunay purpose ang Ginoo mga igsoon nganong ang atong kasing-kasing gituyo niya nga dili ta matagbaw. Nakita nato sa tanan nga mga katawhan. Actually, gamay nga experience mga igsoon. Nagtrabaho ko sa una sa usa ka dato milyonarya nga babayi. Usa ka panahon ana mga igsoon nag-istorya siya, nag-istorya mi. Ningon siya Brother Alfred. So wala pa ko sa reform ato kay akong trabaho ga operate man ko sound system. Wala pa ko sa reform. Si Permi Mamis Baylihan. Dayon ningon siya usa ka panahon ana ningon siya nasubo siya pag-ayo mga igsoon. Kay actually sa diha nga trabaho pa ko sa ilan ni candidate siya og mayor sa amo ang lugar. Kung ma-mayor ka, kung gusto day ka nga mahimong public servant, ang imo nga income i-public pud. Dapat nakabalo ang gobyerno, nakabalo ang mga katawhan kung pila imong income monthly. Karon isa publiko nila ang ilang income para mahibal-an sila sa mga tawo nga dili sila kurakot. Sa diha nga gisa publiko niya ay ang income mga igsoon, nabal-an namo na ang iyang income moabot og 20 to 30 million a month mga igsoon. Pero usa ka higayon nag-istorya sa amon yan siya nga Brother Alfred. Nasubo ko pag-ayo. Kabalo mo nganong nasubo siya mga igsoon. Tungod kay sa diha kana ko ng bulana, yan siya nga karong bulana, ang akong income ni abot lang og 15 million net income niya. Tio mo na mga igsoon, milyon na ang income pero di pa masatisfy. Kita gani, lipay na ganita kung maka-income ta og 500 pesos a day. Diba? Kita mga lalo na sa mga batanon, walay stable nga trabaho. Lipay na kung maabot og 500 pesos a day. Pero siya, wala siya na-satisfy sa iyang income nga 15 million a month. Tungod kay ang tao mga igsoon, dili masatisfy, dili matagbaw sa iyang presenting kahimtang karon. Adto tas commentaries Desire of Ages. Nindot kayong gisulat diri mga igsoon. Desire of Ages, page 17, paragraph 1. In the hearts of all mankind, sa kasing-kasing kunostanan nga mga tawo, gilalang sa Ginoo, of whatever race or station in life, madato, mapobre, ma-middle class family, unsa mapigado, masulugoon, madiha mga igsoon, ingon siya diri. There are inexpressible longings for something they do not now possess. Unsa ning longing? Handom. Sa mga kasing-kasing day's tawo mga igsoon, nagbutang siya og handom sa wala nila ron. Example, wa man ko'y cellphone. Diba? Sa mga kabatanunan karon mga igsoon, kung wala kay cellphone, behind kayo kas kalibutan. Mura kag kana naong panahon ka pa kang mampor, di ba? Munay mga expression mga igsoon sa diha nga wala kay cellphone, dapat magiging upgraded na ang tao karon.
Okay, ngayon siya dire, basahon nato. This longing is implanted in the very constitutions of man by a merciful God. Ang Ginoo di ay mga igsoon, iyahang gi-implant, iyang gibutang sa atoa kini nga pangandoy, kini nga handom sa atong kasing-kasing tanan nga klaseng tawo, mapobre magmadato, gibutangan niya kasing-kasing nga ingon ana. Nga magsigi og handom sa mga butang nga wala nila naangkon karon. Muna hinungdan mga igsoon nga kining mga pambatan-on magsigig pangambisyon, maambisyoso gay ina bisag idara na mga igsoon. Diyon siya dire. Tapos, that man may not be satisfied with his present conditions or attainments, whether bad or good or better. Sa diay, bisan pa og bad, bisag daotan pa na, dili siya mata-satisfied. Bisan pag maayo na, dili siya masatisfied. Bisan pag pinakamaayo, dili gihapon masatisfied ang tao. Ngano ka na mga igsoon? Ngano ka nga gituyo sa Ginoo? Nga ingon ana ang atong kasing-kasing, magsikit ang pangandoy. Niyon siya dire, God desires that the human shall seek the best and find it to the eternal blessing of his soul. Gituyo dahil na sa Ginoo mga igsoon, nga atong kasing-kasing magsigig handom, magsigig pangandoy, kay ngano? Gusto niya nga ang atong pangitaon the best. Nakainumdum ko sa mensahe ni Brother Rolly, dumagit mga igsoon. We should seek the best. Sa tanan nato ang buhaton magiging the best. Diba? So, muna'y purpose sa Ginoo sa tao mga igsoon. Ang problema kay kita nangita tag the best, pero dili na mo'y the best sa Ginoo atong gipangita. Sa unsang paagi kaha mga igsoon nga sino kaha ang the best para sa ato? Ha? Ay nakapanguyab ko og gwapo, nakapanguyab ko og gwapa, the best din siya para sa ako. In your own understanding mga igsoon kana, the best na siya para nimo. Pero ang the best para sa tao walay lain mga igsoon kundi si Kristo. Ngano nga gituyo sa Ginoo nga mangandoy ta? Kay gusto ni Kristo ang atong panganduyon siya. Gusto ni Kristo nga ang atong panganduyon dili ng mga butang diri sa kalibutan. Ang atong panganduyon siya nga mo'y naglalang kay siya ray makatagbaw nato mga kaigsuonan. Nag-ingon diri in worldly things, passion, possession cannot satisfy people. Bisan pag unsa ka presidente, bisan pag unsa ka leader diri sa kalibutan, dili gihapon ang makatagbaw nimo ngano mangita pa gihapon kag highest na position nga gusto nimo nga mas mo upgrade pa ka. Snigyan siya diri, and what we really need to do in order to be satisfied. Ingon ni siya pangutana, unsay atong buhaton mga igsoon para kita matagbaw? Why we need to be satisfied? Ngano pud nga kinahanglan kita matagbaw? Kay kabalo mo mga igsoon, si Satanas, gi-pervert niya ang atong mga pangandoy, gibaligtad niya ba ang atong mga pangandoy sa kinabuhi. Si Salmista David mga igsoon nagsulat siya sa Salmo kapitulo 16 bersikulo 11. Nag-ingon siya diri mga igsoon, "Thou wilt show me the path of life." Naghangyo siya sa Ginoo, Lord, ipakita nako ang dalan sa kinabuhi. In thy presence is fullness of joy. Asa daw nato makita ang tinuod nga kalipay? Diha sa presensya sa Ginoo. Dili ka kakitag kalipay diha sa presensya sa imong uyab. Temporal lang na. Example, doon na kay bag-o nga sakyanan. Baling lipaya ka kay nakapalit kag bag-ong sakyanan. Temporary ra na nga kalipay mga igsoon. In thy presence, sa presensya sa Ginoo, naa dito ang tinuod nga kalipay. Ngano, ang kalipay nga imong naangkon, kung doon na kay mga na-accomplish diri sa kalibutan, lumalabay ra na. Pagkaguba sa tiyanan, maunsa naman ka? Mag-uol. Pagbulag nimo sa imong uyab, kay di lagi magkasinabot, mag-uol ka. Na kumusta imong kalipay mga igsoon? Nawala. Pero diha kang Kristo, naa dito ang tinuod nga kalipay. Now, padayon na to. Ngayon siya diri, at thy right hand, there are pleasures forevermore. Naa ni Kristo ang
pleasure, pag sinabi nating pleasures, ang katagbawan o ang kalipayan nga walay katapusan. Ang mga butang diri sa kalibutan, mga igsoon, matapos lumalabay lang, malipay ta temporarily, malipay ta sa mubo nga panahon, pero pag abot nga kung baga sa accounting pa, mag-depreciate hangtod nga maguba ng butanga. Maunsa naman ta? Mawala na atong kalipay. Pero sa diha nga ang atong panganduyon, mga igsoon, labi na sa mga batan-on, panganduyon nato si Kristo. Malipay ta diha ni Kristo. Sa mga batan-on, mga igsoon. Now, si Haring Solomon, nagsulat siya. The true satisfaction, the true fullness of joy can be found only in Jesus. Dili ni mo isulat ni Solomon, akong gibasa ni siya. Niyon siya diri, King Solomon had all the knowledge. Atong hinumduman, mga igsoon. Si Haring Solomon, siya yung wisest man on earth sa ilang kapanahunan. Naan niya ang tanan kahibalo, ngano, kabalo siya makipag-istorya sa mga hayop. Isa ba nato ron nga maka sabot kung inistoryahan. Pag tugtulaok sa manok, kabalo day ka kung sa to ibot ipasabot, wala, di ba? Pero si Haring Solomon, mga igsoon, kabalo siya. Naan niya ang wealth, kadato. Naan niya, asawa, gasubra-subra na iyang asawa, mga igsoon. Pero nagsulat siya, mga igsoon, nga ang tanan nga kalipay diri sa kalibutan, ang tanan nga mga material nga butang nga imong maangkon ining kalibutan na that is meaningless in the sight of God. Dili gihapon na may makapalipay sa tawo. Basahon nato ang iyang sulat. Nagiyon siya diri. Ecclesiastes kapitulo 1, bersikulo 14 hangtod sa 15. Basahon nato. I have seen all the works that are done under the sun, and behold, all is vanity and vexation of spirit. Nakita niya, bisag unsa siya kadato, ang iyang pananaw, nakita niya, mga igsoon, all is vanity, kakawangan lamang, and vexation of spirit. Kung muadto tas Bisaya nga Biblia, mura ra ka og naghakop og aso sa hangin. Mura ra ka ba, siyempre, makuitan ba nimo ng aso? Mugawas mangita ng paagi nga makagawas, mga igsoon. Dili na nimo mahakop, di ba? Mura ra kag for the meantime nisulod siya sa imong kamot, pero mangita to gawsanan. Because ang mga butang nining kalibutan lumalabay lang. So nagkasulat si Haring Solomon, nagyon siya, gidescribe niya iyang kaugalingon. Yun siya nga bisan pagdato ko, bisag naan ako halos tanan nga kaalam, pero all is vanity. Tiaw mo na, mga igsuon. Kita ron na batay bahandi nga daghan kayo, wala. Dili ta ka match ni Solomon. Doon na batay asawang daghan, wala. Doon na batay gingharian, daghan matag an accomplishment, wala. Pero bisan pa sa mga butang nga ingon ana, mga igsuon, nagsulti si Solomon, all is vanity. Sa bersikulo 15 nag-ingon siya, mga igsuon. Nag-ingon siya diri. That which is crooked cannot be made straight, and that which is wanting cannot be numbered. Kano di ay sa kalibutan, sa diha nga mahiwi na hiwi na gina siya. Dili na ma-straight. Kung kabantay mo, mga igsuon, sa inyong panit kung masamad, naagyo na ulat. Bisang pag-unsaon nagtambal sa mga upgraded kayo nga mga doktor, mga magialamon nga doktor, ang ulat ra gyud na, mga igsuon, di na mawala. Pero si Kristo, mga igsuon, kung munay mo tambal ana, bisang pag-unsa na kadako sa ulat, mawala na. Basta si Kristo may motambal. Bisang pag-unsa kadugmok sa atong kasing-kasing, we know that Jesus can mend the broken heart. Kaya ng buuhon ni Kristo pag-usab. And then, that is why si Kristo lang ang pwedeng makatagbaw nato. Jesus only can satisfy us. So tungod kay dili man ta masatisfy sa mga butang nining kalibutan na, ang atong panganduyon Kristo. Mga pamatanon, mga may edad, ang atong panganduyon siya nga mo'y maghatag nato og satisfaction. Now, ang kalibutan, mga igsuon, giingon ni Solomon nga maghatag niya og bahande. Ang pangutana, kinsa may nag-offer ani?
who offer in this world a meaningless life that is not, you will not be satisfied. Kinsa may nag-offer ani mga ison. Desire of Ages, page 17, paragraph 2. Basahon nato ang sulat ni Sister White. Diyon siya diri. Satan, by will, scheme, and craft, has perverted these longings of the human heart. Kinsa day nagbaliktad ani si Satanas. Iyang gibaliktad ang atong mga pangandoy sa kinabuhi. Niingon si Satanas, niyon siya diri, he makes men believe that this desire, gipatuon niya ang tao, gaon sa diay, may be satisfied by pleasure, by wealth, by ease, by fame, by power. Kung sa diay, gihimo ni Satanas, gipatuon niya ang tao nga kung doon na kay mga daghang sakyanan, masatisfy na ka. Panganduyan ang sakyanan. Kung taas ng posisyon, masatisfy na ka. Panganduyan ang taas ng posisyon. Muna'y baliktad ni Satanas ang handom sa tao. Muna ang tao, dili na si Kristo gipangandoy. Ang mga batanon, dili na kaalam education nga gikan sa Bible, kundi ang panganduyon sa mga batanon usually may unta og makagraduate ko og doctorate, masteral para mahimo kong sikat sa kalibutan. Actually, dili tanan mga igsoon nga ang pangandoy. Pero buod jud na kalagmitan. Di ba? Nangandoy og mga butang nga musikat mo taas diri sa kalibutan, bantayan nato na mga igsoon. Kay gibaliktad ni Satanas ang atong mga pangandoy. Dili na siya iyan ni Kristo, kay ang atong pangandoyon nganong gitagaan ta niya kasing-kasing nga magsigig pangandoy para magsigit ang pangandoy ni Kristo adlaw-adlaw, oras-oras, minuto-minuto, siya mo'y atong pangandoyon. Mautukan ma Satanas mga igsoon, kay niingon man siya, kung sikat na ka by fame, kung sikat na ka tuhuan ka sa mga tao, kung doon na kay gahom, example, presidente ka sa Pilipinas, you can rule the Philippines. Ay, mangandoy po ka. Delikado. Dili man sala ang mangandoy mga igsoon. Dili sala ang mangandoy in accordance with the Bible and in accordance with God mga igsoon. Dili na sala. So, diri, when Satan perverted our longings in life, sa diha nga gibaliktad na ni Satanas ang atong mga pangandoy, ang atong handom, ano ang response kalagmitan sa mga tao? So may response kalagmitan na, dili tanan pero kalagmitan. Jeremias, basaw na itong Jeremias, Kapitulo 2, versikulo 13. Nag-ingon siya dire, for my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns that cannot hold water. Sa diha di ay mga igsoon nga gusto sa Ginoo nga ang pangandoyon siya, ang problema sa mga tao kay nagpalayo man sa Ginoo. They have forsaken God. Gibiyaan nilang Ginoo. Oy, dili mo intra ko reform, dili ko katrabaho. Kung magpabaptize sa mga batanon, magpabaptize sa reform, unsa may ako matrabaho, bawal lang Sabado. God knows, mga igsoon, what is our future, the best for our future. Naon ta ko experience nga i-share ninyo sa kabatanon, pero kay ang atong oras medyo taas-taas pa man ta og tun-an mga igsoon. Next time sa atong mapag-meet, usa ka batanon nagiging successful siya tungod sa iyang real story mga igsoon, tungod sa iyang pag-alagad sa Ginoo nga matinud-anon, nindot na iyang kahimtang. Now, adto ta sa atong pagtuon. Ngayon siya diri, ang problema sa iyang katawhan tungod kay sulusama og broken cisterns. Di na kapugong og tubig. Wala na niya napugi si Kristo mga igsoon. So ang importante sa kinabuhi nato, we were made to seek something than this life to satisfy us and bring us to everlasting joy. So, kabalo ta mga igsoon, drinking waters satisfy our physical thirst.
Minom tag tubig kay giuhaw ta, mabusog ta, maumpawan atong kauhaw. Di ba? Mawala atong kauhaw, mga igsoon. Pero sa espirituhanong butang mga igsoon, naay gisulat si Kristo. Kasi spiritual thirst need spiritual solution. Pananglitan giuhaw ka espirituhanon. Unsa may imong inumon tubig? Dili mga igsoon. Nag-ingon siya sa Juan kapitulo 4 versikulo 13. Ningon siya hangtod sa 14. Jesus answered and said unto her. Gitubag niya tong babae dito sa tabay. Usa ka babaeng Samaritana. Gitubag niya, whosoever drinketh of this water shall thirst again. Tungod kay si Kristo mga igsoon, sa diha nga gikapoy na siya o travel. Niabot siya dito atabay ni Jacob. Ang pag alas 12 udto mga igsoon, na meet up niya ang usa ka babaeng Samaritana. Nangayo si Kristo tubig, paim na kong tubig di, uhaw ko. Balibad ang babae na, Lord, dili man pwede ang mga Samaritan maghatag og tubig sa mga Hudiyo. Ha? Muna nga dili na pwede kay customary na. Si Kristo moingon mitubag mga igsoon. Kini inyong tubig diri ug makainom mo. Uhawon raman mo. Pero kabalo ba ka nga kung makainom ka sa akong tubig di na ka uhawon. Tiaw mo na mga igsoon. Dili ba na siya satisfaction? Ha? Sa diha nga makainom tas tubig ni Kristo di na ta uhawon. We will be satisfied. Kay ang atong uhaw na puno na. Diba? So, naara ni Kristo ang tinuod nga katagbawan. Nagiyon pa siya diri. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Muon sa day ang tubig, dili lang tatanawa mga igsoon ang kaayo. Sa diha nga mo inom tas tubig ni Kristo, dili na ta uhawon. Pagsulod sa atong tiyan, gawas nga dili na ta uhawon, do na pay mahitabo. Magiging spring ito. Ang tubig nga imong giinom, nga gihatag ni Kristo sa imo mga igsoon, magiging spring. So sa diha nga magiging spring na yan mga igsoon, unsa may mahitabo? Kana nga tubig, pwede nimong ipainom ngadto sa uban. Imo nang i-share ngadto sa uban nga tubig, parang dili na pud sila uhawon. So, kung makita nato ang senaryo, ang tawo sa diha nga masatisfy siya diha ni Kristo, mahimo po siyang satisfaction dito sa uban. So ingana ka maayo ang atong Ginoo mga igsoon. Muna nga ang atong panganduyon nining kinabuhi labi na kay pandemic nga time, labi na kay kita nagtuo nga kung hapit na si Kristo sa unang panahon, mas hapit na siya karon. Wala na tay lain pang panganduyon nining kalibutan na mga igsoon. Paano ta nga magiging tutom sa pag-alagad? Ilunggom ng tutom. Nabitong paano ta magiging sincero sa atong pag-alagad sa Ginoo? Nagiyon siya diri, muna siya pangutana karon sa mga kabatanunan, sa mga naminaw nato. Are you filling up the water that Jesus gives? That we will never be thirst. Ha? Ang ato bang giinom karon kanang tubig ra gihapon nga ining pila ka oras o hawunta? Gihinay-hinay na ba natong inom ng tubig nga ihatag ni Kristo nga dili na taong-hawon? Amo na question sa matag usa nato mga igsoon. Basig ang atong giinom kana ra gihapon mga butang nining kalibutan nga dili makasatisfy nato. Uhawon ra gihapon ta Mangandoy ra gihapon ta sa mga butang sa kalibutan nga dili gihapon makahimo natong matagbaw. Di magsige ra gud ta nag pangandoy. Pero kung si Kristo mo'y pangandoyon nato, naara niyang katagbawan mga igsoon. Are you getting closer and closer to Him, ni Jesus? Kada adlaw sa atong pagkinabuhi, nagkaduol ba ta ni Kristo o nagkalayo ta ni Kristo? Are you eating the bread that Jesus serves you and Jesus serves us? Munay pangutana. Gikaon ba nimong tinapay? Unsa may gingon sa Juan mga igsoon? Sa Juan kapitulo 6, versikulo 35. Og si Jesus mingon kanila, ako mo ang tinapay sa kinabuhi. Nagkaon na ba ta? Gikaon ba nato si Jesus mga igsoon? Sa unsang paagi nga gikaon mo si Kristo?
Kasi nagyuman siya, I am the bread of life. Dayon sa padayon, he that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Gawas sa tubig sa kinabuhi mga igsoon nga ihatag ni Kristo nato para dili ta mauhaw, maghatag pa siya pagkaon nato nga dili ta uhawon. Gutomon. Ang pangutana, gihinay-hinay na ba nato ni kaon ron mga pamatanon? Or nabisita og ka search sa Facebook, nabisita og sa atong cellphone mga igsoon. Hala pang score, hala pang stock. Sige bisan kinsa na lay imong makit-an diha, basig mo na atong gikabisihan mga igsoon adlaw-adlaw. Muna siya ay delikado. Dapat mabisita sa paghinay-hinay og kaon, dili nato i-abrupt. Dili ganita ka siguro dili ganita ka basag Biblia kausas isa ka adlaw. How much more kung magsige na lang tagbasa. So ang atong himuon hinahinayon nato og bag-o ang atong kaugalingon. Manay pangutana. Kaysa diha nga moinom tas tubig ni Kristo, mukaon tas tinapay. Nga ihatag niya, di na ta umawon, di na ta gutomon, and we will be satisfied at all. Okay, padayon ta mga igsoon. Some sincere Christians naghuna-huna sila nga alam na alam nila si Kristo. Kasi ang pangutana mga igsoon, mo ni pangutana. Sa unsang paagi nga kita masatisfied. Muna siya pangutana. Kay ato man mang hibaluan si Kristo. Dapat naaraman ni Kristo ang tunay nga katagbawan. Ang question, sa unsang paagi, unsay atong himuon? Muna siya pangutana para kita matagbaw. Una mga igsoon, ato ni siyang hinumduman. Paghumad sa atong study, pagpamauli nato sa atong tagsa-tagsa kabalay, hinaot nga atong hinumduman kining upat ka tips nga akong ihatag ninyo mga igsoon. Upat ka tips para nga mapaduol ta ni Kristo. Para makakabot tas tunay nga satisfaction, katagbawan. Una, know your God. Hibalua o sa si Kristo mga igsoon. Unsaon nimo pagkatagbaw nga wa ka kaila ni Kristo? Many sincere Christians believe nga brad kaila ko anang Kristo brad mo nay Dios na. Halos tanan nga relihiyon nagtuo nga si Kristo siya mo Dios, kilala nila si Kristo. Pero not knowingly nga sa tinuod wala sila kaila sa ni Kristo. They deny the power thereof. Ano mga igsoon? Nagaan ta mo practical nga illustration. Example ako. Wala kabalo ang mga tao nga doon na dahil gastok sa ako ang Facebook. Tapos ni-share siya dito sa ihang kaibigan, dahil siya yung friend. Ngayon siya nga, ay kilala ko na si Brother Alfred. Kilala na ko na si Brother Alfred. Panahon sa Sabado nagsimba na siya. Nagsimba na siya sa church. Karon, kilala mo, giantuan nimo pagkasabado sa church, kita mo dito. So magkita ka dito sa church, siyempre kasimba og Sabado. Karon pagkalaing adlaw, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, gusto nimong i-meet up si Brother Alfred, niadto ra gihapon ka sa church. Nya, kay dili man na adlaw nga inyong simba, makita ba nimo ko dito sa church? Dili. Because you just only say nga kilala mo, pero in reality di mo kilala. May so. So unsang ano lang 'yon, basic example lang 'yon. Ngano? Nag-iyon siya diri sa 1:15:15. Yan siya diri. Henceforth I call you not servants. Maghatag ko og medyo dili kayo klaro atong illustrations kanina. Maghatag ko mga igsoon og another example sa unsang paagi o sa unsang pamatuod mga igsoon nga kanang usa ka tawo kilalahay gyud mo. Unsaon nimo pagpamatuod nga best friend mo na siya? Ito na lang. Unsaon nimo pagpamatuod nga best friend na siya? Di ba? Sa kalangitan sa mga magsuod nga higala mga igsoon, kung unsay sekretos usa kabalo ang usa. Kung unsay sekretos usa, kabalo pud ang usa. Usahay gani mga igsoon ang imong sekreto ipanabi pas uban.
Kabalo ka tungod kay tinuod nga kamo suod. Pero kung unsa gani sekreto sa usa, wala ka kabalo, ayaw kung patuoha nga suod mo anak. Ayaw kung patuoha nga higala mo anak. So, the same as Jesus Christ mga igsoon. Kung wala gani ka kabalo sa sekreto ni Kristo, do not tell me nga kilala mo si Kristo. Ba? Kay nag-ingon ang Juan kapitulo 15. Kung wala ko masayop mga igsoon. Juan kapitulo 15 bersikulo 15. Ningon siya dire. Gitawag ko kamo dili ingon nga mga ulipon, kung sa Bisaya pa. Tungod kay ang servant, ang ulipon, wala makabalo kung unsay gihimo sa iyang agalon. Ang agalon ba, isulti niya sa iyang ulipon, unsay iyang mga gihimo adlaw-adlaw, muni siya akong himuon, buadto ko dito. Ha? Isulti ba nas agalon? Sa iyang ulipon, sulukoon, dili. Ha? Kinsa ra may makabalo anak mga igsoon ug unsa iyang mga gihimo? Kana iyang close friend. Adto ko dito ron brad, kaya ang close friend halos bisag unsa imong himuon, ako diri gapabalo ka ana. Ha? Bisag pa sa imong mga sekreto, mga temptations imong kinabuhi, imo nang i-share niya tungod kay close mo. Ano ha? Dayon siya diri. But I have called you friends. Gitawag ko kamo nga mga higala tungod kay whatsoever diyon siya diri. Asa na to? Ningon siya diri. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Yung sa si Kristo, gitawag ko kamog mga higala, gihimo tang higala ni Kristo, kay unsay sekreto sa Ama, iyang gisulti nato. Ang question, nakabalo na ba ka og unsay sekreto sa Amahan? Ha? Mga sekreto nila nga ipadayag nimo nila? Pangutan-on ra gani ka, kanus-an namatay si Kristo bra? Kanus-an namatay si Kristo sister? Kaila man ka ni Kristo? Wala nakabalo, kanus-an namatay. Importante na siyang kinabuhi. Ningon ka nga kilala nimo si Kristo. Wa gani ka kabalo kanus-an siya namatay? Yan yung point doon. Kung wala ka kabalo sa iyang mga sekreto, subot ipasabot dili nimo siya tinuod nga kaila. Ayaw pag-angkon nga kilala mo si Kristo kung wala ka kabalo sa iyang sekreto. Diba? Asa na to makita ang sekreto ni Kristo? In the Bible. So, pinagis pagbasag Biblia, makabalo ka ni Kristo. Diba? So, ang unang paagi para masatisfy ang tao is hibalua una si Kristo. Tuon sa Biblia. Para masatisfy ka mga igsoon. Nag-ingon siya diri. Ha? Para bang dili lang lahi man gunang stalker mga igsoon, lahi po ng kanang tinuod gyud mo nga kaila. Kay ang stalker, ba? Dagan kayo mga stalker ron, magsige ra nag-search. Tapos mayon na siya nga ay kaila ko ani. Pero wala gani mo nag-meet bisag kausa, pero mayon na kaila. Ikaduha nga tips. Ikaduha nga tip mga igsoon para nga masatisfy ta. Human nimong kilalahanon si Kristo, human nimong ilailahon, si Kristo, unsa na ba imong buhaton? Pangitaon nimo siya. Seek God. Kay nakaila naman kanya, kabalo na kag-asa nimo siya pangitaon. Di ba? So pangitaan na siya mga igsoon. Anong unsay giingon sa kuan? Mateo kapitulo 7 bersikulo 7 ug 8. Ask, pangayo kay ikaw pagatahatagan, pangita kay ikaw makakaplag. Na unsaha mga igsoon nga nangita ka wa man kakakaplag. Diri rabi ato siya. Wa ka kabalo nga naa di ay lain nga schedule pagkalaing adlaw. Nagtuo ka nga mao ra gyapon andiha ra siya kada adlaw, pag adto nimo diha sa lugar nga iyang giadtuan, gipirmamiha gi-istaran, wala man kay wa man ka, so wala nimo pa siya nahibalui. So know God first before seeking Him. Hibalua sa siya para makakaplag ka mga igsoon. Now, niyon siya diri, everyone that asketh receive it, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. So muna yung pinaka-importante. Human nimo nahibaluan si Kristo, human nimo human nga nakahibalo na ka sa iyang mga sekreto, naara day ka diri ha.
imo na siyang i-meet up. I-meet up na nimo siya mga igsoon. Murag katong tuong mga delivery sa nagkalain-laing mga kuan mga igsoon. Now, next, ningon siya diri sa Juan kapitulo 7:37. By knowing him, you will find him. Basahon ako. In the last day, the great day of feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow the rivers of living water. Sa diha nga makita nimo si Kristo mga igsoon, maun sa diay tagaan na kaniya. Tagaan na kaniya atong tubig, tagaan na kaniya atong tinapay, masatisfy na ka. Makakaon naman ka, makahinay-hinay naman kang inom. So ibig sabihin, magpamimbro ko aning reform kay nakita na ko diri murag na ay Ginoo. Adlaw-adlaw simana kada Sabado simba na ka, Miyerkules, Biyernes simba na ka. So adlaw kada semana nakakaon ka sa mga balaang pulong sa Ginoo, di ba? Nagiyon pa siya diri mga igsoon. Unya kini kunong atong mga pangandoy sa kinabuhi, si Kristo lang ang makapagsatisfy. Salmo kapitulo 107 bersikulo 9. For he satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. Sa diha nga makita na nimo si Kristo, pakano naman kaniya. So, he satisfied the longing soul, he filleth the hungry with goodness. Busog na ka, di ba? Kaya ang pagkaon mas Ginoo mga igsoon kay di naman ka magutomon. So, di na ka magsigig pangandoy. Di ba? Enough na. Di na busog naman ka. Alangan magsige pagpangitag pagkaon, busog na ka mga igsoon. So diyon sa dire, ang pinaka-importante sa diha nga nakita na nimo si Kristo, gipakaon na ka ni Kristo, nag-ingon ang Juan kapitulo 15:4. Ayo nagbulag niya. Abide in me as I in you. Ayo nagbulag ni Kristo. Kay magunsa man ang nagsugod na unta ka og mga igsoon og kaon, nagsugod na kag inom. Kanya kay nibulag man kanya mga igsoon. Siyon siya dili ta makapamunga. Di ta makapamunga kung mubulag ta niya. Ikatulo, mga igsoon nga tips. Kumanakang nakaila ni Kristo, gipangita na nimo siya, sa imo nga pagpangita niya, dapat you should remember Jesus every day and at all times. Remembering God mga igsoon. Salmo kapitulo 1 bersikulo 2, ningon siya sa Salmista David, but this delight is in the law of the Lord, and his law that he meditate day and night. Unsay gihimo ni David para nga di niya makalimtan si Kristo, gipamalandong niya adlaw o gabi. Sumudi ay hinungdan nga sa atong kinabuhi pod, para di nato siya makalimtan, we should remember God always. Kay usahay makahinumdum ta niya, usahay mawala. So dili gyapon ta masatisfy mga igsoon ngano, kay makahinumdum ta di mawala na pod. So we should remember God always, as like sa Salmista David mga igsoon. Ningon siya diri, and it shall be like a tree planted by the rivers of water. Sa diha nga hinumduman nato si Kristo day and night, mahusulusama ta sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa tubig. Nga maunsa man ang kahoy nga gitanom daplin sa tubig, bringeth forth his fruit in his season, his leaf also shall not be withered, and whatsoever he doeth shall prosper. Unsa day mahitabo mga igsoon, sa diha nga hinumduman nato si Kristo sa tanang panahon, may sulusama tas kahoy nga namunga, ang iyang nga natanom daplin sa tubig, ang iyang dahon dili malaya. Ngano? Sige ra mang naay tubig. Sige ra mang naay Kristo sa kinabuhi. Malaya pa ka mga igsoon, madisfellowship ka pa ka, bimubiya pa ka kas pagtuo mga igsoon. Tungod kay si pirmi ra nga hinumduman ni Mos Kristo adlaw-adlaw, dili na. Dili ka mobiyas pagtuo. Lagawas nga dili ta mobiyas pagtuo, mamunga pa. Sabi ningon si Salmista David sa iyang sulat, og kini nga kahoy mamunga pagdaghan. Instead nga ikaw lang ang madala diha ni Kristo, maka-share pa ka ngadto sa uban. Kay mahimo magkang fountains of living water. Munay pinaka-importante sa kinabuhi sa tawo mga igsoon. Nya atong hinumduman mga igsoon, adlaw-adlaw
sa diha nga hinumduman nato si Kristo. The more we remember God every day, the more we become closer to Him. Tinuod? So lahi ra gud og sa mga example sa mga managtiayon. Sa usa ka bulan kausara mo magkataw ganay. Sa usa ka bulan iabot kaduha na lang mo magtaw ganay. Or mabot ang usa ka tuig kaisa na lang mo magtaw ganay. The more nga dili mo magiging closer, the more nga wala may communication, the more mga magkabugnaw ang inyong gugma. Ingana po na ni Kristo. Pero the more you get connected to Jesus every day, every hour, the more nga magkasuod mo. The more pod nga mahibaluan nimo ang sikreto niya. Kaysa diha ang close na mo. Siyempre, ang tanan nga sikreto ana isulti na mga igsoon. So mo na importante mga igsoon sa kinabuhi. Now, sa dihang tapos na nato siyang nahibaluan, tapos na nato siyang gipangita. Ato na siyang gihinumduman adlaw-adlaw. Unsa may next natong buhaton? Muna hinungdan nga mosimba ta. Nakabalo na ta niya, nakatilaw na ta sa iyang gugma. So unsa atong himuon? We praise God. Ha? Ikaupat nga himuon nato mga igsoon, ato siyang i-praise. Sa ning Bisaya sa praise mga igsoon. So ato siyang simbahon. Yan. Nag-ingon ang si Salmista David sa Salmo Kapitulo 66. Mga bersikulo 1 hangtod sa 4. Ningon siya diri, make a joyful noise unto God, all ye lands. Ano sa dagingon niya? Tungod kay nakabatyag na ta sa gugma ni Kristo, make a joyful noise. Ang noise diri nga gihisgutan kung moadto ta sa Hebrew mga igsoon, music. Maghimo ta og mga pagdayeg diha kang Kristo. Ha? Maghimo ta og kanta diha kang Kristo, pagdayeg, pagpasalamat diha kang Kristo. Sing forth the honor of His name. Make His praise glorious. Simbahon na nato na siya. Himayaon na nato si Kristo. Yan. Himayaon na nato si Kristo. Tungod kay natilwa na nato ang iyang gugma. Nakaila na ta niya. Pero pag wala pa ganita makailan niya mga igsoon, daghan kayo tagbagulbol. Pagreklamo ta ni Kristo, mingon ta nga naunsa man ni kinabuhis reform. Manday nag-reform ko, naingon ani manuan. Tungod kay wala pa nato tinuod nga naila si Kristo sa atong kinabuhi. Diba? So muna pinaka-importante, mo hinungdan nga wala ta natagbaw. Okay, niyo siya diri, say unto God, how terrible art thou in thy works. Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. Pinagi krus gahom ni Kristo, ang mga kaaway, walay laban na mga igsoon. Talo yan. All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee, they shall sing to thy name. Ang tibuok na kalibutan, magasimba diha kaniya. Tungod kay si Kristo lang ang tinuod nga simbahon nato. Wala na lain mga igsoon nga atong simbahon kundi si Kristo lang. Ang Proverbio Kapitulo 3 versikulo 6 nun sa iyang gingon, yun siya nga, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Sa tanan ko nga dalan, sa tanan nga mga dalan, dapat hibaluan nato si Kristo, dapat tun-an nato si Kristo, kay siya mo'y magatultol ka nato sa tanan natong agianan. Malisod man na og masayon, malapad man na og kuan kanini ong gamay. Kipot. Si Kristo gihapon mo'y magayad nato, mga igsoon. So, dire sa ibang translation sa Biblia, ningon ang Proverbio Kapitulo 3:6 nga in everything you do, put God first, and He shall direct thy paths, and He shall crown your efforts with success. Tiyaw mo na mga igsoon. Tagaan kaniya, kurunahan kaniya sa mga purong-purong sa kauswagan. Dili ta malipay ana mga igsoon. We can find true satisfaction in Jesus Christ lang mga igsoon. Nag-ingon siya diri sa Desire of Ages 17 paragraph 3. Second to the last nga akong basahon mga igsoon. Desire of Ages page 17 paragraph 3, it is God's design
that this longing of the human heart should lead to the one who is able to satisfy it. Unsa day purpose sa Ginoo ngano nga atong pangandoy, ngano nga gibutangan niya og kasing-kasing ang tawo nga magsigi og pangandoy? Because He wants us to long for Jesus. Gusto ni Kristo nga siya may atong pananduyon, dili lagi ng uban. Dili temporary or ikaduha lang ng uban, mga igsoon. Niyon siya diri, the desire is of Him that it may lead to Him. The fullness and fulfilling of that desire. That fullness is found in Jesus the Christ. Asa day nato makita, mga igsoon? Ang fullness of joy, fullness of satisfaction. Ang tinuod nga kalipay, tinuod nga katagbawan, naa ni Kristo. And then, yun siya diri, the Son of Eternal God. Kaya nagingon ang Salmo, last na Bible text na akong basahon. Salmo Kapitulo 17, versikulo 15. As for me, yun si David, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Ano daw? Ano daw ang istorya ni Salmista David? Niyon siya, matagbaw lang ko, Ginoo. Sa diha nga sa ako nga pagmata, mapariha ko, masulusaman ako sa imuhang panagway. Kung kita, ang kinaya ni Kristo, ato nang maangkon, ang atong kinaya ma-perfect na po, mga igsoon, salusama sa kinaya ni Kristo, diha ta matagbaw, mga igsoon. Hinaot ang Diyos, magapanalangin siya mga pulong, mayong gabi ug happy Sabbath sa inyong tanan. God bless sa tanan. Amen.